Dalawang araw na sunod na ginajam, siguro naapektuhan siya sa ano natin, sa papromo natin. Para sa ibang mga bendo sa ibang lugar, wala pang nagpapatournament na may papremyo. Hindi puro kabig lang tayo, hindi tayo puro pakabig. Nagbibigay din tayo ng papremyo. Mas mataas ang rate natin kaysa sa kanila. So hindi sila maapektuhan. So, siguro iniisip nila dahil dun sa papromo ko, ang mindset ng tao, dun ako kukonek sa mahaba ang oras. Mura na, mahaba pa ang oras. Tapos maikli yung oras ko pero mataas ang bayad. Ang kapalit naman nun, meron pa premyo. Ginawa natin yun dahil parang pasasalamat sa mga customer natin na tumatangkilik sa atin. Hindi tayo puro pakabig at tayo nagbibigay din sa kanila. Nahati sila sa dalawang pag-iisip. Yung isa pag-iisip, dito ako connect kasi mahaba nga ang oras, mura pa. Tapos ito namang isa, ay dito na lang ako connect kasi maiksi nga ang oras at mahal, pero may posibilidad na may bumalik sa akin pera. Yan. So siguro yun ang dahilan kung bakit mas maraming tumatangkilik sa akin kahit na mataas ang rate ko. Siguro nagsiselos yung ibang bendo dahil naramdaman nila na humina yung bendo nila, kumonti yung uhulog sa kanilang bendo at napupunta sa akin. May patas akong lumaban, so deserve naman yung mga ating customer na magkaroon din sila ng papremyo. Audio Jungle. Yan mga kamaalam, binisita natin ang ating piso wifi. Ayan, meron na naman problema. Connecting na naman po. Connecting na naman. So sa ISP natin good naman. Ay, inaatake na naman tayo ng jammer. Ayan mga kamaalam. Jammer na naman ang ating piso wifi. Marami talagang negosyo na hindi lumalaban ng patas. Yung mga kamaalam, pang dalawang araw na may jammer. Mukhang hindi na rin tayo lulubayan ng jammer yun mga kamaalam, andyan yung ating piso wifi. Ang ating piso wifi ay may jammer na naman. Bali pangalawang araw na tayo may jammer. Ang ating antena ay 2G. Yan, dual band yan mga kamaalam. Yung antena nakikita ninyo na yan, yan po ay WA350. So dual channel yan, dual band. Mayroon siyang 2G at saka 5G, pero nadya-jump pa rin siya. So ang ating mga API nilagay natin sa dito dahil puro mga 2G yun. Dahil nisip natin na walang jammer, pero dahil mayroong mga kakompetensya dito na takot sa kakompetensya, ayun, may nang-jump sa atin. So ngayon, kailangan na naman nating mag-ipon ng pera para makabili ng 5G na antena para lang mawala yung jammer na yan. So ayun nga mga kamaalam, siguro masasabi nating medyo mabait pa yung jammer dun sa pangalawang pinwestuhan natin ng piso wifi. Kasi after nung video natin na nakadalawang araw na sunod na ginajam, nagkaroon na siya ng connection after nun. So ayun nga, siguro naapektuhan siya sa natin, sa papromo natin dahil may pa-tournament tayo doon na may pa-premyo na kumpara sa ibang mga bendo sa ibang lugar, wala pang nagpapa-tournament na
may papremyo. Ibig sabihin may bumabalik dun sa mga customer or sa client. Hindi puro kabig lang tayo, hindi tayo puro pakabig. Nagbibigay din tayo ng papremyo para naman kahit papaano may bumabalik sa kanila at may pakinabang din sila bukod sa pag-connect at pag-internet, pag-enjoy sa kanilang panonood sa YouTube o ano pa man. So sa kanila may bumabalik pa rin sa pag-connect sa atin. So ayun nga, kumpara sa rate natin na mas mataas ang rate natin kaysa sa kanila, so hindi sila maapektuhan. Pero siguro iniisip nila dahil dun sa pa-promo ko naapektuhan sila dahil nga kung ikaw ay marunong kang mag-isip, siyempre ang una mong iisipin ang mindset ng tao, doon ako kukonek sa mahaba ang oras. Mura na, mahaba pa ang oras. Pero sa akin mataas yung oras ko, tapos maikli yung oras ko, pero mataas ang bayad, ang kapalit naman nun meron pa premyo. So ang papremyo natin ay 3,000. So ginawa natin yun dahil parang pasasalamat sa mga customer natin na tumatangkilik sa atin. Hindi tayo puro pakabig at tayo nagbibigay din sa kanila para naman maramdaman nila na mayroon silang mayroon bukod sa pakinabang nila sa pag-browse, pag-YouTube or ano pa man nagagawin nila sa paggamit ng internet or kahit paglalaro pa yan ng mga games, online games, ganun, may bumabalik sa kanilang pera, may pakinabang sila. So yung dalawang nahati sila sa dalawang pag-iisip. Yung isa pag-iisip, dito ako kukonek kasi mahaba nga ang oras, mura pa. Tapos ito namang isa, dito na lang ako kukonek kasi maiksi nga ang oras at mahal, pero may bumabalik sa akin, may posibilidad na may bumalik sa akin pera. Yan, ganun. At may enjoy din nila. So siguro yun ang dahilan kung bakit mas maraming tumatangkilik sa akin kahit na mataas ang rate ko. At yun na nga rin siguro ang dahilan na siguro nagsiselos yung ibang bendo dahil naramdaman nila na humina yung bendo nila, kumonti yung naguhulog sa kanilang bendo at napupunta sa akin. So sa akin naman ay good sportsmanship, tama ba? Ayun. Sa akin naman ay patas akong lumabang. So deserve naman yung mga ating customer na magkaroon din sila ng papremyo or pampalubag loob. Hindi naman yung puro tayo lang yung kumikita, yung kumakabig. So kailangan din naman natin silang bigyan ng mas magandang serbisyo at entertaining yung ating gagawin. Katulad nga na mayroon tayong pa-tournament. So sa kapalit ng kanilang pag-internet sa akin ay may kapalit naman pa-premyo. Yun mga kamaalam. So yun lang mga kamaalam, dinagdag ko lang to sa aking video at ipapahabol ko nga rin po pala yung aking dual band ay WA350 yon. So katulad ng mga sinasabi yung ibang piece wifi natin na gumamit ka ng dual band, hindi yan na jam. Pero dual band yung gamit ko mga kamaalam ay na-jam pa rin yan. Katulad nga nung sabi ko sa inyo dun sa nakaraang kong video na yung aking katabing may bendo rin ay gumamit pa ng Ruigi 1200 Pro, dual band din yun. Tapos ginawa niya pang single band, tinanggal niya yung 2G, ginawa niya 5G na lang, hindi niya ginamit yung 2G, pero na-jam pa rin. So ibig sabihin hindi ligtas yung mayroong dual band sa jammer. So yun lang mga kamaalam ang take ko sa inyo at maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat.